Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-20 linggo ng taon. At dito ay bibigay sa atin ng gabay ang Ebanghelyo upang magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan ayon sa kapayapaan na nais ibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, binigay ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako'y naparito upang maglagay ng apoy sa lupa, at hangarin ko na ito sana'y magningas. Ako'y tatanggap ng isang pagbibinyag, at nababalisa ako hanggat hindi natutupad ito. Inaakala ba ninyo na ako'y naparito upang magbigay ng kapayapaan sa lupa? Hindi. Sinasabi ko sa inyo, kundi pagtutunggalin. Magmula ngayon, ang 5 na nasa isang bahay ay magkakahiwalay. Ang 3 laban sa 2, at ang 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang mga anak na lalaki, ang anak na lalaki at ang ama, ang ina at ang anak na babae, ang anak na babae at ang ina, ang biyanang babae at ang manugang na babae, ang manugang na babae at ang biyanang babae." Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, kapayapaan ang sumainyo. Peace be with you. Ilang ulit natin itong napakinggan sa mga pagbasa sa mga banal na Ebanghelyo. Ito'y paulit-ulit na sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad at doon sa mga nakikinig sa kanya. Actually, nang siya muling mabuhay, nang una siya magpakita sa mga alagad, 3 ulit niya na sinabi, "Kapayapaan ang sumainyo." Ganitong pagdanais ng ating Panginoon na magkaroon ng kapayapaan sa daigdig, sapagkat alam niya na ang kapayapaan ang siyang pinakatanda ng kanyang message, central message niya ng pagmamahal sa kapwa. Sapagkat dito makikita na yung kaharian niya dito sa lupa ay nabubuhay kung mayroong kapayapaan, tanda ng pagmamahal. Pero kung makikita natin, minamahal ko mga kapatid, sa banal na Ebanghelyo ngayon ay ibang sinasabi ng ating Panginoon. Inaakala ba ninyo na ako'y pumarito sa daigdig na ito upang magbigay ng kapayapaan? Hindi. Sinasabi ko sa inyo, kundi pagtutunggalin. Mayroon bang pagbabago sa aral ng ating Panginoon? Mayroon bang contradiction? Bakit kapayapaan? Ngayon ay division yung sinasabi ng ating Panginoon. Pero kung titignan natin, mahal ko mga kapatid, walang contradiction, walang pagbabago sa aral ng ating Panginoon pasimula sa una hanggang sa ngayon. Tingnan natin ang pakahulugan ng ating Panginoon sa kapayapaan, at ganoon din ang kanyang kahulugan ng division o kaya pagtutunggalin. Ang kapayapaan para sa ating Panginoon ay iba sa kapayapaan na nakikita o ibinibigay ng daigdig na ito. Para sa daigdig, ang kapayapaan, kung walang giyera, walang pag-aaway, walang tampuhan, yun ang ibig sabihin ng kapayapaan. Pero saan nakukuha yun sa daigdig na ito? Nakukuha yung kapayapaan na yun. Okay, wag na lamang tayo mag-away,
sasang-ayon na ako sa iyo. Sa lahat ng gusto mo, sasang-ayon na ako. Huwag na lamang tayo mag-away. Huwag na lamang tayong magtalo. Tatahimik na lang ako. Kahit alam ko na mali yung ginagawa mo o yung iniisip mo. Huwag ka na lamang magtampo. Okay, susuportahan ko ang lahat ng gusto mo. Ito ang kapayapaan na sinasabi sa daigdig na ito. Nananatili yung kasamaan, pero walang pag-aaway, walang tampuhan. Pero ang kapayapaan na sinasabi ng ating Panginoon ay iba. Na kahit magkaroon ng division, kahit magkaroon ng pag-aaway, dapat panindigan yung katotohanan, panindigan yung tama, yung morally correct ang dapat manatili at sabihin sa tao. Kung siya nagkakamali, kung siya gumagawa ng masama, dapat i-correct yung tao yan ayon sa aral ng ating Panginoon. Ito ang pagkakaiba. At ito'y makikita natin na dapat kahit kayo mag-away, kahit kayo ay magkahiwalay, dapat yung aral ng ating Panginoon na yun ang siyang manaig, ang siyang manalo. Halimbawa na lamang sa buhay ni Thomas More. Si Thomas More ay isang napakagaling na lawyer at siya ay tapat na kaibigan. Tapat sa kanyang Diyos at tapat sa mga taong pinaglilingkuran niya. Siya ay ginawang Chief Chancellor ng England noong kapanahunan ni King Henry VIII. Naging tapat siya kay Henry VIII hanggang dumating yung pagkakataon na dapat siya manindigan pagkakaibigan, loyalty, o yung kanyang pananampalataya at yung kanyang konsyensya. Sapagkat gusto ni Henry VIII na pakasalan si Anne Boleyn. At ito ay mali sapagkat meron siyang asawa. Dahil dito hindi pumayag si Thomas More. Against siya doon sa pagpapakasal ni Henry VIII kay Anne Boleyn. At against din siya na si King Henry VIII ang maging pinaka-leader ng simbahan ng England. Ito ay hayagan niyang sinabi doon sa hari. Kaya nga siya noong 1531, siya ay pinugutan ng ulo. Sa kabila ng siya ay pinagsasabihan ng kanyang pamilya, sumang-ayon ka na sa hari para ikaw ay huwag mapahama, para huwag ikaw ay mamatay at mapahiwalay sa amin. Subalit nanindigan pa rin si Thomas More. At ito'y makikita doon sa pelikulang A Man for All Season na siya ay pinugutan ng ulo dahil sa kanyang pananampalataya at katapatan sa Diyos. Isa pang halimbawa, napakaliwanag sa banal na Biblia ang buhay ni John the Baptist. Dahil sa tapat siya sa ating Panginoon, sa aral ng ating Panginoon, ay sinabihan niya si Herodias na mali na ikaw ay maging asawa ni King Herod sapagkat ikaw ay asawa ng kanyang kapatid. Dahil dito sa pahayag na ito ni John the Baptist, siya ay binilanggo, siya ay pinugutan din ng ulo. Katapatan sa pananampalataya, katapatan sa kanyang konsensya. At doon nga ay sinasabi natin, hindi niya sasang-ayunan ang mali, kundi dapat ang manatili ay yung katotohanan at aral ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, sa ating buhay, halos pang-araw-araw nating pamumuhay, ay tayo nakakaranas ng ganitong mga pangyayari na kung minsan ay dapat tayong manindigan sa tama, morally correct at sa katotohanan.
Halimbawa na lang sa ating tahanan. Sa ating tahanan kung minsan, huwag na lamang magkaroon ng pagtatalo, asawa sa asawa, magulang sa mga anak. Tumatahimik tayo. Mga magulang kung minsan na umaabuso sa kanilang kapangyarihan, subalit tumatahimik yung mga anak dahil sa takot sa mga magulang. Mga magulang lalong-lalo na dito sa labas ng Pilipinas, na naroon yung mga kabataan na napakalakas magsabi ng kanilang rights o kanilang buhay, ay hindi nila sinasang-ayunan yung kagustuhan ng mga magulang. Sinasagot nila yung mga magulang to the extent na nawawalan sila ng respeto sa mga magulang. At dahil sa takot, mga magulang ay tumatahimik. Mga magulang ay ayaw i-correct at sabihin yung tama, yung katotohanan sa kanilang mga anak. Sa ating mga gawain, may nakikita tayong mga pagkakamali. May nakikita tayong mga kasalanan. Subalit tumatahimik tayo. Ayaw nating makialam sapagkat maaring mawalan tayo ng kaibigan, maaring tayo ay pag-initan sa trabaho, maaring tayo rin ay mawalan ng trabaho. Sa ating pamahalaan, nakikita natin yung corruption, nakikita natin yung pang-aabuso sa kapangyarihan ng nasa pamahalaan. Subalit marami pa rin sa atin ang tumatahimik. Kahit kitang-kita natin, nagbubulag-bulagan tayo, nagbibingi-bingihan tayo dahil sila'y makapangyarihan, dahil sila'y kapartido natin, dahil sila'y kamag-anak natin. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo dapat manatili sa ganitong pamumuhay. Hindi dapat tayo magpatuloy sa ganitong pangyayari sa ating buhay. Sapagkat hindi marunulasan ang kasamaan. Dapat ang lahat ng pangyayari sa ating buhay at sa buong daigdig ay naaayon sa katotohanan at aral ng ating Panginoon. Dapat yung morally, aral ni Kristo ang manatili sa ating buhay. Kaya nga dapat tayong manindigan na tayo ay para kay Kristo na ating Panginoon. At dahil dito, isa sa buhay natin ang katotohanan. Anuman ang mangyari, tayo man ay magkaroon ng kaaway, tayo man ay magkaroon ng division, dapat ang manatili ay yung katotohanan. Minamahal ko mga kapatid, ito lamang ang magiging daan upang mawala ang kasamaan sa daigdig na ito. Kung ang mananatili ay kapayapaan na ayon sa ating Panginoon at hindi yung kapayapaan na ayon sa daigdig na ito. Huwag tayong maging duwa sa katotohanan. Huwag tayong mahiya sa katotohanan. Sapagkat ang ating Panginoon ang nagsasabi. Luke chapter 8 verse 50. Huwag kayong matakot. Sumampalataya lang kayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Minamahal ko mga kapatid, kung titignan natin ang ating paligid, ay makikita natin maraming mga division, maraming pagkaaway. Subalit ito ay nakukuha sapagkat hindi sumusunod sa aral ng ating Panginoon. Pero kung susundin natin ang aral ng ating Panginoon, i-correct natin yung lahat ng kamalian. Magkakaroon tayo ng tunay na katotohanan, ng tunay na kahulugan ng buhay. At ito ay walang iba, buhay na kasama ng ating Panginoon. At sana'y pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayon tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.